The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given to us? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brothers of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us?" And they took offense at him. And Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his native place, and among his own kin and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nang si Jesus ay bumalik sa lugar saan siya lumaki upang mangaral, hindi siya tinanggap. Kasi sabi ng mga tao, sino ba siya? Kilala natin siya. Anak lang yan ng karpentero eh. Kilala natin mga magulang niya, mga kamag-anak niya. Nakita natin kung paano siya lumaki. Kilala natin siya. Sinasabi na habang nakikilala natin ng isang tao, dalawang bagay ang maaaring mangyari. Maaari natin siyang tanggapin o itatakwil. Maaari mo siyang mamahalin o kamumuhian. The more you come to know a person, either you will love him more or you will hate him more. Kasi nangyari yan habang nakikilala natin isang tao at lumitaw yung tunay niyang kulay. Pangit pala ng ugali niya. Hindi pala mapagkatiwalaan. Ang dami palang niloko at masamang bagay na ginawa. Kakahiya palang kanyang nakaraan. Ang dami niyang sinaktan. Unti-unti nating lalayuan. Iiwasan. Kilala natin eh. Pero maaari naman na habang nakikilala mong isang tao at natuklasan mo yung kanyang pinagdaanan, yung hirap niya, yung sakripisyo niya, yung magandang bagay na kanyang ginawa na hindi niya pinagsasabi, yung sakit at sakit na kanyang pinagdaanan, yung mga sakripisyo niya, yung mga magandang bagay na lihim niyang ginawa na hindi niya pinaalam sa iba. At makita natin na maganda palang kanyang kalooban. Lalo natin siyang hahangaan, lalo natin siyang mamahalin. Tayo, kilalang kilala tayo ng Diyos. God knows everything about us. Alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Pati malilihim sa Diyos. Mari ka maglihim sa pamilya mo. Mari ka magtago sa kaibigan mo. Mari ka maglihim sa asawa mo eh. Pero hindi sa Diyos. Alam ng Diyos, pati ang likaw ng bituka mo. Wala kang malilihim sa Diyos. Ganun pa man, patuloy tayong tinatanggap at minamahal ng Diyos. God knows everything about us. Alam niyo ang nangyari sa pagkabata mo? Alam niyang ginawa mo, ng kabataan mo? Alam niya lahat. Ginawa mong karang 10 taon, o kahapon, o gagawin mo pagkatapos ng misang to. Alam niya ng Diyos. With ganun pa man, patuloy kang pinamahal at tinatanggap ng Diyos. Kaya ba, ito dapat yung magbigay sa atin ng isang malalim na hamon na eto ako, kilalang kilala ako ng Diyos. Patuloy niya akong minamahal at tinatanggap. Napakadakila ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Kasi sana'y parang paraan din to
dahil kilala tayo ng Diyos, kilalanin din natin ang ating sarili upang atin ding tanggapin at mahalin ang ating sarili. Kasi may mga tao, sasabihin, hindi ko matatanggap ang sarili ko. Kasi napakasama ako. Hindi. Ang Diyos alam na lahat tungkol sa atin. Tanggap niya tayo. Alam niya ang iyong lakas at ang iyong kahinaan. Alam niya ang maganda sa iyo at ang pangit sa iyo. Alam niya ang kabutihan ginawa mo at ang makasamaang nagawa mo. Alam ng Diyos yung mga tagumpay mo at kasayuan mo. Alam ng Diyos kung ano nagpapasaya sa iyo at alam ng Diyos kung ano nagpapaiyak sa iyo. Alam ng Diyos kung anong pangarap mo, anong kabiguan mo. Alam lahat yun ng Diyos. Ngunit patuloy tayong minamahal at tinatanggap ng Diyos. Kailanman hindi niya tayo tinatakwil. Ito yung magandang paalaala sa atin ha. Sana wag naman nating sayangin o abusuhin ang pagkakilala, pagmamahal, at pagtanggap ng Diyos sa atin. Lagi tayong magpasalamat sapagkat tayo tinanggap ng Diyos, minahal ng Diyos, kahit tayo ay hindi karapat-dapat.